people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? So, napuyat ba kayo ng bonggang-bongga? Syempre ako, yes. May mga hangover pa ako dito sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines. Medyo nahihilo-hilo pa ang Mama Sam ninyo. Pero, syempre, nag-enjoy naman ako. In fairness naman. In fairness naman sa show nila. At naloka ako ng bonggang-bongga dahil sabi nila mag-start ng 8 tapos inabot na ng 11. Try to understand na lang yung sitwasyon ng Miss Universe Philippines. Buti nga napanood natin ng bonggang-bongga yung preliminary. Dapat maging grateful na lang tayo doon. At higit sa lahat, libre, di ba? Hindi sila nag-ano ng pabayad. Hindi ko lang alam sa coronation kung may mapapanood tayo. I hope na meron. Kaya sa mga reklamador dyan, magsitigil na kayong magreklamo. Kumbaga, chill-chill na lang, ganon. Diyos ko, may nabasa ako na, ano ba yan, 48 days. Oo nga eh. So, sana ito yung maayos, yung time management. Kasi hindi naman maganda. Tingnan yung si Kun lumayas, umuwi. Charot. Anyway, so, para sa ating mga nananatili na talagang lagi nag-aabang dito sa Mama Sam Vlog, maraming salamat po sa inyong lahat. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello! So, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at thank you so much at napili ninyo mag-subscribe dito sa Mama Sam Vlog. At hindi lang yan, sa mga makasolid na makamama Sam talaga na grabe ha. Araw-araw nag-aabang. Talagang yung mga comments, panalo. So, maraming salamat. Kaya naman, shout out tayo sa mga kaibigan natin katulad ni Ronald Davis, Victor Michael Tanada, Rosario Balendres, Yaya Muhammad, Jeff 5264, si Ederlyn Javier, Bobby Rodriguez, Cesar Anyon Nuevo, Ronald Cuevas, thank you. Monster Crave 615, thank you. Russell 2016, Mads Vlog, thank you. Barbet Elizalde, Ronelio Hinganan, Cornelo Dilag, at saka si Maverick, thank you. Ricardo Jr. Quiñosala, Snake Gems, Brent Baluyot, Glenn Pascual, Marilyn Lagsa, si Jervin at saka si Carlos Magat, si Bren, nabanggit na natin si Bren Baluyot, si Miriam Milanes, Melinda Martinez, Lara High 5 Key, Chibibo, thank you so much, Bobby Rodriguez, Dave Velasquez, Living the Maverick, thank you. And then, of course, syempre hindi natin makakalimutan si Edhi, si Madam Henrietta Solidad, at saka si Madam Jenaline Napaton, at saka, sino pa ba? Marami pa eh, ano ko yung iba, hindi ko pa nasusulat. So, very soon. And then, of course, si Christine Ann Perez na nagmamaganda kagabi ng bonggang-bongga. Si Arpen, hello po kay Ma'am Arpen. So, I hope okay ka lang. At saka, syempre, si Madam Catherine Kane. Ayun! So, syempre ngayong araw na to, my gosh, ang dami natin chika na talaga naman magtataas ang kilay ninyo sa mga chika update natin ngayon. Kaya wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Mama Sam, anong masasabi mo na si Kurt Bondat ay hindi nagwagi ng Mr. Supranational, bagamat ang nakuha niya ay Mr. Supranational. Well, ang masasabi ko dyan ay congratulations. From the beginning pa lang, sabi ko nga sa discussion namin ni Christine Ann Perez, I think si Kurt ay pwede at talagang pasok ang kagwapuhan neto for Mr. International. Pero pinagpipilitan niya sa akin, Supranational. From the beginning pa lang, hindi ko naiisip na supranational kasi parang feeling ko ang target ng Mr. Philippines Worldwide ay makuha ang titulo ng Mr. International dito sa Thailand. And then, parang feeling ko, swak na swak doon yung kagwapuhan, yung katangkadan,
at saka yung level ng mga nananalong Mr. Supranational. Kumbaga, parang ang gusto ngayon ng Mr. Pilipinas Worldwide ay makipaglaro ng bonggang-bongga sa international pageant. And I think ayun yung tamang proseso na gagawin nila na ipanalo si Kurt kaysa dalhin sa supranational kasi mas malakas yung chance na pwede talagang maging title dito si Kurt Bondad. Kumbaga, ang iniisip nila, ano ba ang better at makipaglaro sa competition doon. At I think good job ang ginawa nila. So, yes, gusto ko din naman maging supranational si Kurt. Pero, to be honest, kung magsusupranational siya, hindi siya magta-title doon. Kasi wala siyang balbas. Charot. So, I think better to go to the Mr. Supranational. Sa Mr. International. At doon siya makipaglaro ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, malaki yung chance na makuha natin yung titulo doon ha. After ng manalo natin ng Mr. Global. At saka, kasi syempre, gwapo si Kurt, mistiso. I think, good job. Good job. Mr. Philippines Worldwide. Parang feeling ko, magtatagumpay tayo dyan. At pinakamasaya dito, syempre, makikita ko si Kurt ng bonggang-bongga. So, yan. At syempre, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo? Ginawang Mr. Supranational si Kenneth. Well, si Kenneth, tama yung desisyon na gawin siyang Mr. Supranational dahil alam naman natin si Kenneth, kung profile ang pag-uusapan, maganda ang profile niya kasi nag-first runner-up na to sa isang male international pageant and then parang feeling ko alam niya kung paano makikipaglaro sa Mr. Supranational. Plus yung kagwapuhan niya ay swak na swak doon. Hindi ko sure kung makukuha niya yung titulong Mr. Supranational pero ang alam ko kaya netong makipaglaro sa competition at kaya netong manalo. But depende na lang yan kung may napipisil yung Mr. Supranational. But malaki yung chance natin na maitungtong ni Kenneth ang posisyon natin doon sa top 5 ng Mr. Supranational. Kaya, good luck, di ba? So, yun. So, okay yan. Laban yan, Philippines. So, ako wala naman akong reklamo kasi parang feeling ko nga rin yung kagwapuhan niya parang makikipaglaro doon sa Mr. Supranational. Kaya, ilaban natin yan ng bonggang-bongga. Pero, eto nga, Team Philippines sa Mr. at Mrs. Supranational, Mama Sam, tingin mo malakas ba ang laban ni Tara Valencia at saka ni Kenneth? Team Philippines, napakaganda ni Tara Valencia at napakagwapo ni Kenneth. I think, yes, perfect for the Mr. and Miss Supranational Philippines. Isa to sa mga gusto ko. Gusto ko. Kasi kaabang-abang ang kagwapuhan, ang bongga ng ganda ni Tara. So, parehas sila talaga na alam mo yon na palaban sa competition. So, tingnan natin kung makakalusot tong Team Philippines ngayon dito sa Supranational sa top 5. Last year, nag-first runner-up tayo, di ba? So, ngayon, tignan natin. First runner-up ba o second runner-up? Basta nag-runners-up tayo last year. So, ngayon tingnan natin kung magta-title tayo dito. Both Mr. and Miss Supranational. So, malakas yung laban ng Philippines. At abangan natin yan. Malapit na sa mga susunod na buwan. Are you excited for them? Kasi ako, yes, sobrang excited ako dyan. Ewan ko ito sa susunod natin, chika, kung may excite kayo dahil ang Miss Cosmo ay gagawin sa Thailand at sa Impact Arena. Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan ay, oh my gosh. O, di ba? So, tinutotoo nga nila na talagang gusto nilang tapatan ang Miss Universe. Dahil ang Miss Universe lang ang nakakagawa ng mga ganitong kalaking pageant na gagawin sa Impact Arena at saka Miss World. So, ngayon, talagang masasabi ko, wow, mayabang-yabang talaga tong Miss Cosmo, ha? So, pangalawang taon pa lang ninyo, pero may gusto na kayong patunayan sa lahat. So, ngayon, ang tanong, makonvince nyo kaya ang buong sambayanan na manonood sa inyo or lalangawi kayo? Ay, sabi ganun, free entrance daw. Charot. So, yun. So, good luck. Ako, happy naman ako dahil, syempre, bago pa lang sila, pero alam mo yun, may binubuga na kagad sila.
At hindi naman sa pagyayabang, kumbaga parang siguro may gusto silang patunayan sa atin. So, dapat panalo nyo dyan si Philippines para magbalik loob ang mga Pilipino sa inyo. Kung hindi, ay nako, tuluyan kayong bye-bye. So, yan. Diyos ko Lord, nakakaloka, nakaka-excite na, nakakabaliw na, nakaka-windang. Pero sige lang, laban lang. Ang daming pageant dito sa Thailand ngayon ha, ngayong taon na to ha. Parang lahat nandito. Sige, tingnan natin. Pero ito ang sumunod na chika, Kun An, nasa Pilipinas para manood ng Miss Universe Philippines Preliminary Competition. Pero Kun An, hindi daw tinapos ang pageant dahil sa sobrang tagal. Ayun nga yung sasabihin ko. Kasi dito kasi sa Thailand, pag sinabi mong 8 p.m., 8 p.m. talaga. Hindi sila nadidelay. Oo. Sa totoo lang, yung Miss Grand nga, sinabi 7 p.m. So, nandoon na ako dapat ng before 7. Pinagalitan nga ako kasi nakarating ako 7:03. So, talagang sabi sa akin, maghintay ka at papatawag kita mamaya. Tapos yung pagdating ko doon, sabi, bakit ka late? You're always late. Ganon, nakakaloka. Alam niyo naman, Filipino time nga. So yon, si Kun An, siguro na-imbier na siya. Na-imbier na siya kagabi. Or baka masama ang pakiramdam, pagod, di ba? Kasi nga dumiretso nga siya dito sa Miss Universe Philippines. And then, I think ang pinanood niya yung laban ni Kurt. O, di ba? Kaya yan nandiyan para supportahan si Kurt Bondat. Feeling ko ha, kasi parang, syempre, alam naman natin na sobrang close ni Kun An at saka ni Kurt. And then, ayun, so siguro sinuportahan ni Kun An. Tapos siguro pagod na si Kun An at hindi niya nakinaya yung Miss Universe Philippines na parang pili ko hindi naman siya interesado. Kaya parang, okay, bye-bye. Ganon. Siguro imbiyer na siya. Ganon. Paano naman kasi si Albay naman kasi nakakaantok. Charot. Sinisi si Albay no? Anyway, so good luck. Good luck. And then, congratulations kasi at least binisita tayo ni Kun An. Ganon! And then, of course, para sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganon, usap-usapan, Hakot Award Queen daw, si Winwin Marquez ngayong taon na to. Pero kasi, may mga kasabihan, kapag Hakot Award ka, bihira ka manalo or mahihirapan o hindi nananalo ng title ng Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, napatunayan na natin yan during Michelle D na Super Hakot Award siya nung unang laban niya sa Miss Universe Philippines and then naligwak siya. Natalo siya ni Celeste Cortesi. And then, lumaban uli atong si tawag dito, during ng time ni Michelle at saka ni, ni Pauline Amelex sa kanilang pagtatapat, di ba? So, Hakot Award si Pauline Amelex more than kay Michelle Marquez, pero ang nanalo ay si Michelle at thank you girl sa Miss Universe Philippines title. So, last year si Atisa manalo ay Hakot Award din. Lahat ng mga award na, ayan, katulad ng mga Boracay, Wuling, nakuha yan ni Atisa nung nakaraang taon. Pero, na-thank you girl siya ng bonggang-bongga sa corona ng Miss Universe Philippines. Ngayon naman si Winwin, ganun din kaya ang mangyari. Ayan. So, bakit hindi ko naririnig sa inyo? Naku, Hakot Award, thank you girl yan. O, bakit walang ganon? Ako para sa akin, depende siguro. Depende sa sitwasyon. Baka nagkataon lang, di ba? Huwag tayong mag-relay ng side doon sa mga ganong eksena. Kasi hindi naman natin alam. Baka mamaya si Winwin ang mag-title at siya ang kauna-unahan na mag-break ng mga ganitong klaseng Hakot Award. Ako, to be honest, sa mga nakakuha ng award kagabi, congratulations naman, di ba? So, natuwa naman ako sa kanila kasi talagang consistent sila sa mga front runner. Pero naawa naman ako doon sa mga baguhan. Lalo na kay Eloisa na isa sa mga front runner sa mga baguhan. At saka si Baguio. Pero parang na-thank you girl sila ng bonggong-bongga. So, medyo nalungkot ako sa part na yon. At kahit si Pasay na sobrang ganda, ay walang award.
Pero hindi naman ibig sabihin nito na hindi na sila mananalo, di ba? Noong last year na wala din namang award pero nag-title. So hindi yun yung sukatan para masabi natin na panalo na si girl at ito ang mananalo. Ang basihan natin dyan, syempre yung ipapakita nilang performance, lalo na yung performance nila kagabi na talaga naman, my gosh, nantok ako, charot. So yun, so para akong nanonood ng Itbulaga na She's Got the Look Grand Final sa Itbulaga, ganon yung level. Pero syempre looking forward ako for the next Coronation Night. Ayan na, sa next event nila sa Coronation Night, kung sino nga ba ang talagang makakabog, di ba? So, congratulations sa mga nakakuha ng mga award at sa mga hindi naman ay laban lang. So, yan! Ganon talaga ang buhay. May nananalo, may natatalo. So, ang tanong ng lahat, manalo kaya si Sinuluan Laguna, win-win ng Muntinlupa, at saka syempre si Quezon Province sa gabi ng Coronation Night. So, performance nila, yung nakita natin, talagang hindi naman sila nagpakabog. Go, 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 555. And then, in fairness sa kanila, no, consistent silang tatlo. So, ako para sa akin, silang tatlo ay talagang masasabi ko na nag-perform kagabi ng bonggang-bongga. Talagang laban kanya-kanyang eksena, may pa-Miss Grand, may pa-Miss Eco, may pa-Miss Universe, ganon. So, sa silang tatlo, in fairness naman, gusto ko talaga yung performance na ipinakita nila. Very powerful, very consistent, and then yung energy nandoon, ramdam mo talaga na lumalaban sila. At hindi rin ako magtaka na kung sila ang manalo, diba? Kung isa sa kanila o silang tatlo ang makarating sa dulo ng competition. Dahil kung papansinin mo, sa totoo lang, ang laban ng mga to, dikdikan eh. Sa mga dark horse candidates, may mga umuusbong, no, na dark horse candidates, pero parang feeling ko mahirapan sila dito sa mga front runner na to. Kasi yung mga front runner na to, hindi basta-basta. And then doon naman sa mga baguhan, nakikita mo na lumalaban katulad ni Pasay, Bohol, oh my gosh, Baguio, si Laguna, parang feeling ko nawala yung shine niya eh, no? Pero sige, tingnan natin, malay mo naman si Laguna pala ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Kaya laban lang, huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil hindi pa naman dito natatapos. Eh, tingin ko naman yung mga nabanggit natin kandidata ay lahat naman sila ay pasok sa banga. Di ba? So, another laban uli sa Coronation Night. So, magkakaalaman yan. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Nangangamoy corona na ba ang manok ninyo? At sino sa tingin ninyo ang susungkit ng corona ngayong taon na to ng Miss Universe Philippines? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.